Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, tayo ay nasa ating morning devotion. Welcome sa ating lahat. Welcome sa lahat ng naaabot ng ating devotion na ito. And welcome dahil ngayon lang po ulit ako mensahe sa ating morning devotion. Lahat ng bagay na dumadaan sa atin ay mula sa Panginoon. At yun ang dapat nating ipagpasalamat. Lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. Lahat ng bagay maiihingi mo ng tulong sa Panginoon. At napakalaking encouragement sa bawat isa sa atin ang ganitong uri ng devotion. So before we start, let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na siyang sumasama sa amin, nagpapala sa amin, at palagi, Panginoong, nag-iingat sa amin. Sa iyo po namin idinudulog ang umagang ito. Samahan mo nga po kami, Panginoon, at patuloy na turuan ng iyong mga salita upang makagawa ng mga bagay na kalulugod-lugod sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, ang aming paglagong espiritual at maging pagpapala din kami sa iba. Pagpalain mo ang buong section 6 at ang lahat ng naaabot ng devotional na ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Meron ba kayong kakilala ng mga tao na dati nang naglilingkod sa Panginoon, dating masigasig sa paglilingkod, pero ngayon ay wala sa kawan ng Panginoon at nagliliwaliw sa daigdig. Dating masigla, dating mainit sa paglilingkod sa Diyos, ngunit ngayon ay ni sa hinagap ay wala kang makita na tanda ng pagiging Kristiyano sa Kanya dahil tila ba siya ay nawala at lumayo na sa Panginoon. Gaano katigas ang kanilang mga puso. Okay. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 3, talatang 12 hanggang 15. Hebrews chapter 3, verses 12 down to 15. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at huwag mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y hindi madaya at maging alipi ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Amen. Now, ang title po ng ating pag-uusapan ay Bring Me Back to You. Sino po yung may alam nung kantang Draw me close to you, never let me go. No? So yung kantang yon. You're all I want, you're all I've ever needed, you're all I want, help me know you are near. So yung kanta na yon ay parang, Lord, isa yung prayer na draw me close to you. Ngayon naman ang ating pag-uusapan, bring me back to you. Pero hindi na po ito tatlong part, kundi po 4 na part. So, part 1, part 2, part 3, part 4. So, part 1 po, dito muna tayo sa ating part 1. Now, bring me back to you. Bakit ba sinabi na bring me back to you? Bakit yun yung title natin? Kasi nga po, maraming mga Kristiyano na tumitigas yung ulo, maraming mga Kristiyano yung namanhid na yung puso, yung mga dating masigasig, kapag sineran mo ngayon, para silang walang naririnig, minsan naiinis pa, hindi naman sila mansansala ng direktahan kasi alam nila yung katotohanan sa kanilang puso at isip, alam nila yon na tama yung sinasabi mo, pero parang hindi tumatalab. Kasi nga po, una, sila ay mayroong katigasan ng ulo. Pangalawa, sila ay manhid sa salita ng Diyos. At pangatlo, hindi na sila nasasabik talaga sa gawain mula para sa Panginoon. Wala na yung excitement. Hindi na sila masaya. Wala na yung joy. Para bang ang hirap-hirap. Pero ang sabi po dito sa ating binasa, sabi dyan, magpaalalahanan kayo araw-araw
habang may panahon pa. So, ito yung mga sakit. Bakit kailangan nating bumalik? Kasi tayo ay matigas ang ulo. Matigas yung ating puso, namamanhid na tayo. Pangalawa, tayo po ay manhid na rin sa Word of God. No? Bukod sa matigas ang ulo, namamanhid na sa Word of God. At pangatlo, wala na tayong pananabik sa Panginoon. Ito yung nararamdaman natin. Kaya merong panawagan na bring me back to you. Now, bring me back to you. Papaano natin gagamutin yung mga sakit na iyon ng katigasan ng ulo, yung sakit ng pagkamanhid na para bang ang ganda-ganda na nung sinasabi mo, sobrang touching na. Hindi pa siya natatouch. Tapos yung dinaan mo na sa fasting, pinag-pray mo siya, sinulatan mo siya, binisita mo siya, wala lang. You know what? Here is the cure. Sabi rito, yung mga ganong tao mahirap nang ibalik. Pero in reality, may mga taong nasa loob ng church. May mga taong tuloy sa paglilingkod and yet malayo sila sa Panginoon. So right now, yun ang ating pipigilan. Yun ang ating aawatin na let the Lord bring us back, palapit sa Kanya. Kasi nga po, hindi nangangahulugan na lagi yung laman ng church ay malapit yan sa Diyos. Kaya ang sabi dito, mag-ingat kayo. Magpaalalahanan kayo habang may panahon pa, habang pwede pang bumalik, habang pwede pang magsumigasig uli, habang pwede pang magpakainit uli. Ibalik natin yun. Ako mismo natatouch doon kasi hindi na ako ganun kainit katulad nung dalaga pa ako. Hindi na ganun kahaba yung prayer ko, hindi na ganun kalalim yung pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat marami ng kaabalahang isinasagawa. Ngunit, napakalinaw ng bilin dito, magpaalalahanan kayo. Huwag kayong sumama, sabi dyan. Huwag kang sumama, huwag mawala ng pananampalataya, huwag talikdan ang Diyos, sabi ng verse 12. Sabi naman ng verse 15, kung narinig nyo ngayon ang sinasabi ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. So how can we bring them back? How can we bring ourselves back sa presensya ng Panginoon na higit kaysa dati or kahit katulad man lang ng dati? First, again, part 1 lang po tayo. Una, sabi po dyan, refresh yourself. This is the cure. Doon sa wari mo bagang, parang hindi na ako nag-e-enjoy sa ministry. Parang nakakaumay na, parang nakakatamad ng pumunta sa church. Kami-kami na lang, wala namang bago. Kami na lang ng kami ang nananalangin. Kami na lang ng kami ang worship team. Nakakatamad, nakakapagod. Sa online, kami din lang naman ang kanya-kanyang harap. Iyon at iyon din naman ang itinuturo. Mga ganon. Kapag ganyan na ang iyong nararamdaman, kapatid, this is a warning. Go back. Go back to the Lord. First thing you must do. Unang bagay na dapat nating unahin at gawin, refresh yourself. Refresh yourself. Physically, usually kasi talaga namang nakakapagod, nakakaumay, ang daming gawain sa bahay. Lalo yung mga nanay. Yung mga tatay naman, ang daming isipin, babayaran ganto, babayaran garni, lalo kung ang sweldo ay kulang. So, let us refresh ourselves. Physical refresh. Physically, dapat nagre-refresh ka. Maraming iniisip at pinagkakaabalahan. So, magpahinga ka din naman. Tingnan po natin, Mark chapter 6, Marcos chapter 6. Tingnan po natin, Sabi po dyan, Mark chapter 6 verse 31. Sabi po dito sa verse 31, napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. So dito po, makikita natin na ang dami pa ng taong naghihintay ng ministry, ang dami pa ng tao na naghahanap sa kanila. Pero alam ng Lord na nakakasikil yung ministry, alam ng Lord na nakakapagod yung pagiging Kristiyano, alam ng Lord na nakakapagod yung pakikibaka sa maghapon para mapanatili yung iyong testimony.
Alam ng Lord na mas mabigat yung dinadala ng loob mo kaysa sa sinasabi ng bibig mo. Alam ng Diyos yan. Kaya nga po, refresh yourself. Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa mga alagad, tayo'y lumayo-layo na sa mga taong ito. Pumili tayo ng ilang na lugar para kayo'y makapagpahinga. Refresh yourself. Kapag medyo natatabunan ka na ng maraming ginagawa, lalo na yung mga executives natin, yung mga renewal natin, no? Kapag natatabunan ka na ng maraming gawa, hindi lang po sa ministry, kundi sa bahay, ang dami-dami mong gagawin. Umupo ka muna, kahit gaano kakalat yan, umupo ka muna, humiga ka, magpahinga, alisin lahat ng iniisip, kumain ng masarap at magpasalamat. Bakit? Kapag pagod ito at pagod ito, natural, pagod ang iyong katawan. Yun eh. So refresh yourself physically. Magpahinga ka, tumigil ka muna. Hindi naman mabubulok ang labahin kung sakali na hindi mo yan labhan ng muna ng 2 araw. Hindi naman titira ang daga sa bahay mo kung hindi ka muna mag-general cleaning o hindi mo muna imisin ng bonggang-bongga. No? Pahinga ka. Alam mo, minsan hindi yung capacity ng Panginoon ang limited eh. Ang limited kasi yung strength natin kaya tayo na-stress. So, refresh yourself. This is the first one. Refresh yourself physically, mentally. Refresh yourself mentally. Kasi kung minsan, yung nagdudulot sa atin ng katigasan ng ulo, yung nagdudulot sa atin ng kawalan ng joy sa ministry, yung nagdudulot sa atin ng parang hindi ka na masaya sa mga paglilingkod mo sa Panginoon, parang nagsasawa ka na, it's because wala kang nare-receive na bago. Kahit gaano kasarap ang isang pagkain, pag araw-araw yan ang kinakain mo, hindi na rin masarap yan, nakakasawa rin. Kailangan mong makatikim ng bago. So, sabi dyan, mentally, bakit mentally? Kung ikaw ay preacher, mentally mamahinga ka, makinig ka ng preaching ng iba. No? Makinig ka ng ibang mensahe, makinig ka sa ibang teacher, makinig ka ng ibang song, mag-explore ka ng bagong song, mag-experiment ka ng ibang style para hindi ka maboring. No? Meron pong mag-asawa na nakatira sa isang liblib na lugar at mataas na bundok na mayroong napakagandang tanawin. Pero habang araw-araw nilang nakikita yung mga tanawin sa abroad kasi 'di ba kapag winter iba't iba yung kulay, pagka summer iba din yung mga kulay, lalo na kapag spring, no, iba't iba talaga yung kulay ng mga puno, tabi-tabi pero magkakaiba. So, sa paningin natin maganda 'yon. Pero sa kanila na nandoon na araw-araw yan ang nakikita, hindi yun maganda. Normal na yun sa buhay nila. Hindi naman maganda, pangkaraniwan na lang. Naboboring. So, why don't you try to experiment? No? Makinig ka ng ibang mensahe kung ikaw ay preacher. Kung ikaw ay teacher, makinig ka ng turo ng iba. Yung umupo ka naman at ikaw naman yung maging estudyante, ikaw naman yung maging listener. Makinig ka ng ibang song, hindi ng iyon ang song. Palta naman, sabi ng Biblia, umawi tayo ng bagong awit, umawi tayo sa Panginoon. Ay bago, no? Umawi tayo ng bagong awit, makinig tayo ng bagong awit. Kasi sometimes, hindi yung kasalanan ang nagpapabigat ng ating nararamdaman, yung pagka-boring. At doon mag-uumpisa na maging manhid ka sa pangungusap kasi naboboring ka na. No? Naboboring ka na. Try to explore. Refresh yourself physically and mentally. Physically, kumain ka ng masarap yung gusto mo. Kahit pa sabihin na, alam, mahal naman yun. Bakit? Hindi ka naman kakain nun araw-araw. I-refresh mo lang yung sarili mo. Ngayon lang to, kakainin ko to. Physically. Hindi ka naman, kung ikaw ay pagod, refresh yourself physically at may enjoy mo ang kabutihan ng Diyos. Magpamassage ka. No? Magpamassage ka. Physically, resting. Mahal magpamassage. Hindi ka naman linggo-linggo magpapamassage. Once in a blue moon nga lang. Yung iba nga dyan, hindi nagpapamassage every year. Yung iba, hindi pa naka once a year.
No? So, magpamassage ka. Physically, refresh yourself. Mentally, refresh yourself. Makinig ka sa iba. Magbago ka ng pinakikinggang music. No? Kung puro Don Moen, makinig ka naman ng Darling, ng Planet Shakers, mga ganon. Kung sawa ka na doon, balikan mo yung mga sinauna, yung mga hymnal. Magbago ka ng taste. Mag-experiment ka ng style para mentally makahinga ka. Ganon. Refresh yourself socially. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kalimutan ang mga pagtitipon. Pero sometimes, nakakatamad na rin pumunta sa mga pagtitipon. Iyon at iyon din naman ang mukhang makikita mo. So in that way, nawawala o nababawasan yung joy. Naboboring ka na. Lumalayo ka na sa Panginoon. Kaya nga yung title natin, Bring Me Back to You. And paano tayo babalik sa Panginoon? Paano natin ibabalik yung dating relationship? Refresh yourself. Physically, mentally, and now, socially. Makisama ka sa ibang mga Kristiyano. Huwag puro si best friend lang. Huwag puro si asawa lang ang kausap. Huwag puro anak lang. Pakipag-usap ka sa iba. I-chat mo yung mga matagal mo nang hindi nakakasama. Yung mga nami-miss mo na para naman masabi nila na hindi ka naman mag-chat-chat dahil mangungutang ka lang. Yung all of a sudden, mangungumusta ka and then may kadugsong mangungutang pala. Hindi. Paltan mo ng ganun. Yung mga matatagal mo ng taong nakasama na nag-enjoy ka, subukan mo silang hanapin, i-reach out mo sila. No, refresh yourself socially. Refresh yourself socially. Humanap ka ng makakausap na mas malago kaysa sayo. O kaya naman, humanap ka ng makakausap na bagong Kristiyano. Why? Yung mga bagong Kristiyano, ang sarap nilang kausap. Bakit? Kitang-kita mo yung alab ng pag-ibig nila sa Panginoon. Ramdam na ramdam mo yung pagiging genuine nung pagpapasalamat nila, nung pag-awit nila, ramdam na ramdam mo yun. So, dalawa lang yung kakausapin mo. Huwag laging yung lagi mong kausap. Kaya ka nga nabobore, hindi ka nagpalit ng kausap. So, refresh yourself socially. Kausapin mo naman, dalawa lang yun. Yung mas mataas yung espiritualidad sa'yo or yung bata pa sa pagiging Kristiyano. Pili ka sa dalawa. Kasi I'm sure, maalin sa dalawa ang iyong makausap, mahahamon ka at babalik ka sa Panginoon kasi maa-amaze ka na, Lord, I thank you. Kasi nung kinausap ko yung bago, naalala ko, ganun din ako. Lord, bring me back. Lord, nung nakausap ko siya, nakakatuwa naman, ang bago-bago niya, ganun siya kaalab sa Panginoon. Naalala ko, Lord, ganun din ako. Sana, Lord, balik mo yun. Mahamon ka. Kapag nakakita ka naman ng mas matanda ng Kristiyano kaysa sa'yo, sa edad man o sa espiritualidad, habang siya'y nagsasalita, makikita mo, sisiw lang pala yung dinadaanan ko. Mas mabigat pala yung pinagdaanan niya. So kung siya nga ay hindi bumigay, ano naman yung rights ko na ako ay bumigay at umayaw? Kung siya nga mas mabigat yung pinagdaanan niya. So makikita nyo na refresh yourself socially. Maki-join ka sa ibang church, hindi lang AG sa AG, magtingin ka ng iba, wag lang kulto. Sumali ka sa mga asosasyon, no? Dito po kasama kami sa association ng mga pastor dito sa Chaong. Involved din kami sa District 2. Involved din tayo sa QPA. So, involved din tayo sa atin, sa AG. Involved din tayo sa Section 5. Involved din tayo sa National through OHB, hindi ba? So, involve yourself, no? Socially, mentally, physically, refresh yourself. Parang sa bahay, masarap ang pakiramdam pag bagong palit ang kobrikama at bagong palit ang kurtina. Masarap ang pakiramdam. Hindi ba? Refresh yourself. How can we bring back yung love, yung compassion, at yung pag-ibig mo sa Panginoon? Una, refresh yourself. Physically, mentally, physically, magpahinga ka naman, kumain ka ng masarap, magpamasahe ka. Mentally, makinig ka sa iba, mamahinga ka. No?
Kumunta ka ng iba. Socially, makipag-usap ka sa iba. Sa mas matured sa'yo o sa mga bagong Kristiyano. Refresh yourself. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat Panginoon na kami pinaaalalahanan mo. Sabi ng aklat ng Hebrew, huwag naming hayaan na maging matigas ang aming ulo. At sabi pa rin, magpaalalahanan kami araw-araw. And this kind of devotion ay isa sa mga paalaala sa amin araw-araw upang hindi kami mawalan ng panlasa, upang hindi kami mawalan ng enjoyment sa ministry habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik. But Lord God, we pray, ibalik mo kami katulad ng dati. Yung masigasig, yung malalim, yung may concern, yung prayerful, yung para bang ignite sa pag-i-evangelize. Bring us back again. At Panginoon, dumadalangin din kami sa mga kakilala namin, mga kapatiran, mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kakilala na dati sila yung aming tinitingnan at tinitingala, pero ngayon wala na sila sa iyo. Lord, bring them back, O God, in the name of Jesus. Kami po'y sama-sama ngayong umaga. Speak to them, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, upang sila ay bumalik to refresh, O Lord God, the relationship that they have sa iyo noon pa mang-una. At kami na naririto pa, Panginoon, huwag mong hayaan na kami ay tumigas, Panginoon. Huwag mong hayaan na kami ay malayo. And Lord God, give us the right person para kami po ay ma-refresh. Once again, thank you for your word this morning. Bless the Section 6. Bless all the pastors. Bless all the parents. Bless all the students. Bless all the stressed people. Panginoon, we need to be refreshed. And we want you to refresh us, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.